Makasaysayang araw po. It's showtime! July 27, 2015. Ito ang ika-6 at huling talumpati lagayan ng bansa o State of the Nation Address ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Noong 2009, isang pangunahing pahayagan ang naglathala ng isang artikulo ukol sa kasaysayan ng State of the Nation Address at sinabi nito na ang unang manifestasyon ng SONA ay ang tinawag nilang State of the Katipunan Address o SOCA na ibinahagi ni Supremo Andres Bonifacio bilang Pangulo ng pamahalaang mapanghimagsik ng Tejeros Convention na umagaw sa kanyang pwesto noong March 22, 1897. Lumaganap ang impormasyon na ito sa internet, tradisyonal na media at maging sa mga billboard sa paaralan. Kaloka. Liban sa katunog gito ng SOCO, walang record na nagsuka. Nagtalumpati si Bonifacio ukol sa kalagayan ng katipunan sa kapulungan na iyon. Salamat kay Undersecretary Manolo Quezon, iniwasto niya gamit ang mga historikal na batis sa kanyang mga sulatin ang kasaysayan ng napakahalagang taunang kaganapang ito. Ang terminong State of the Nation ay pag-angkop sa ulat na State of the Union na binibigkas ng Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika sa kanyang Kongreso. Sa 1935 Constitution, nasasaad na isa sa tungkulin ng Pangulo ng Pilipinas from time to time ang pagbibigay ng ulat ukol sa State of the Nation at una itong isinakatuparan ni Pangulong Manuel Quezon noong November 25, 1935 sa harapan ng Pambansang Asembleya. Tanging si Pangulong Elpidio Quirino lamang ang nagsona na wala sa Kongreso. Noong January 23, 1950, ang may sakit na Quirino ay iniradyo na lamang ang kanyang sona sa Kongreso mula sa John Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland. Si Pangulong Ferdinand Marcos, liban sa may hawak na record ng pinakamaraming SONA na ibigay, 20 ang nagbigay rin ng pinakamahabang SONA noong 1969. 30,477 words, isang libro. Noong January 26, 1970, nagkaroon ng malaking rally ang mga kabataan sa harapan mismo ng Kongreso at matapos na magtalumpati ang Pangulong Marcos, pinaulanan siya ng bato. At dito nagkaroon tayo ng dalawang SONA, ang SONA ng Pangulo at ang tinatawag na SONA ng Bayan na nagpapakita ng dalawang mukha ng bayan, ang mga tagumpay at kabiguan ng pamahalaan. Natigil ang SONA nang iproklama ni Marcos ang martial law noong 1972 at napalitan ito ng ulat sa bayan tuwing Thanksgiving Day o anibersaryo ng martial law September 21 hanggang ibalik niya muli ang practice ng noong 1978 at mula noon sa batasang pambansa na ito ginawa. Mahalaga ang unang SONA ng Pangulong Noynoy Aquino noong 2010 sapagkat ito ang unang SONA na ibinahagi halos sa wikang pambansa. Sa wakas, may nakaisip na dapat nakikipag-usap ang Pangulo hindi lamang sa ilang mga kongresista at mga diplomatiko kundi sa buong bayan. Nasabi ng aking ina, ang sarap palang pakinggan ng SONA kapag naiintindihan mo ito. Ang bansa ay parang isang relihiyon din. Kailangan nito ng mga ritual na nagpapaalala sa atin na nasa iisang bangka tayo, na isang bansa tayo anuman ang mangyari sa atin. At ang SONA na kung saan ang Pangulo bilang punong saserdote ng bansa ay magsasalita. Ang lahat, magkakalaban man at magkakampi, nagiging isa sa pakikinig. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.